Sa isang maliit na bayan sa Luzon, kung saan ang mga kalye ay may mga bandera at ang amoy ng inihaw na karne ay nananatili sa dulo ng mga eskinita, sinasabi nila na bawat taon sa pista ng pistahan may nagbubukas ng tarangkahan. Walang makakakita nito. Walang makakahawak nito. Ngunit sinumang dumaan dito, hinding-hindi na magiging katulad ng dati. I don't believe it, natatawa ako sa mga kwentong iyon noong bata ako. Pero noong taong iyon, bumalik ako sa aking bayan sa mismong pistahan. Akala ko panandalian lang ito, kumain ng inihaw na pagkain, umiinom ng malamig na beer, makipag-usap sa mga dating kaibigan. Sa halip may nasaksihan ako na hindi pa rin maintindihan ng isip ko. Ang isang pagdiriwang ay hindi para sa mga tao. Ito ay para sa pagpapakain sa kanila. Kung nakikinig ka, tandaan, kapag nagsimula ang festival, huwag na huwag kang manatili pagkatapos ng huling drumbeat. Mga kumikislap na ilaw, baluktot na nakangiting mga mukha sa karamihan, tawa ng mga bata na may halong hiyawan, lumalabas ang logo ng video sa gabing pulang-pula. Pistahan, ang pista ng gutom na anino. Isang kwentong hindi mo maglakas loob na sabihin sa gabi. Halos 10 taon na akong tumira sa Amerika. At nakalimutan ko na ang mamasamasa na amoy ng lupa pagkatapos ng ulan, ang ingay ng mga tricycle na dumadaan sa madaling araw, at ang mga kwentong bayan na madalas nating binulungan sa isa't isa kapag nawalan ng kuryente. Hanggang sa pumanaw ang lola ko, bumalik ako sa isang lugar kung saan nananatili pa rin ang nakaraan sa bawat sulok, ang bayan ng San Roque. Ang bayan ng San Roque at ang kakaibang paghahanda nito. Makikitid na eskinita, mga lumang bahay na nakasabit na may mga papel na parol at makukulay na tela. Ang mga bata ay tumatakbo pagkatapos ng mga float. Ang mga matatanda ay nagpapalamuti sa kanilang mga stall. Sa gitna ng bayan, muling itinatayo ang isang tradisyonal na pamilihan. Bawat stall na gawa sa kahoy, bawat post ng kawayan ay tinatalian ng luma, mapurol na pulang lubi. Dumating ako habang naghahanda ang lahat para sa pistahan, isang harvest festival na nagmula pa sa mga ninuno. Nagdadala daw ito ng swerte, ngunit may nangyari. Talagang buhay na buhay ang atmosphere. Pero kung papansinin mong mabuti, ang mga mata ng matatanda sa bayan ay hindi masaya. Hindi sila ngumingiti. Nanonood sila na parang may hinihintay na mangyari. Makipagtagpo sa babala na matanda. Ang bida ay pumasok sa palengke, na iginuhit ng isang stall na nagpapakita ng mga itim na itlog at mga lumang tasa ng kandila. Isang matandang lalaki ang nakaupong nakadapa sa dilim. Habang papalapit ang bida, iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay tumatagos sa kortina ng pagdiriwang. Katutubo ka sa lugar na ito, ngunit nakalimutan mo na. Pagkatapos ng huling drumbeat, huwag kang manatili. Ano man ang iyong marinig, huwag kang lumingon. Tumayo ang matanda at napahiga sa isang eskinita, naiwan ang bida na nataranta. Bahagya akong napangiti. Akala ko naguguluhan siya, pero kahit papaano, paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang pangungusap na yon buong araw. Ang gabi bago ang pista, pinaghalong kagalakan at kawalang katiyakan. Sa gabi, putok sa langit ang mga paputok. Ang mga tao ay kumanta, kumain at sumayaw. Ngunit sa bawat nakatagong sulok,
ang kamera ay nagsiwalat ng mga larawan. Isang matandang babae ang nagdasal sa harap ng isang mangkok ng dugo. Isang sanggol ang mabilis na kinalagkad sa isang madilim na eskinita at bumalik sa ilang sandali, ngunit ang kanyang mukha ay walang buhay. May isang bagay sa bayang ito na ayaw matulog. Nakatago ito sa tawanan ng karamihan. Sa mataong tambol, may iba akong naririnig. Parang paghina ni Numuya Gutom. Gabi na. Ang kalaban ay naglalakad mag-isa sa merkado, ganap na walang laman. Ang isang drum beats kahit na walang tumatak nito. Sa kadiliman sa dulo ng palengke, isang stall ang dahan-dahang nagbukas ng mga ilaw nito. Walang nakatayo doon. Ngunit isang boses ang tumawag mula sa loob. Alam kong hindi ako dapat sumulong pero hindi tumitigil ang mga paa ko. Isa ka na rin sa amin, you're part of us now. Kinabukasan, bumalik ako sa palengke ng pistahan. Parang normal ang lahat, nagtatawanan ang mga tao, umuusok ang usok mula sa grill. Pero may hindi ka siya. Isang stall na nagbebenta ng sapin-sapin, walang nakatayo doon. Ngunit ang mga tao ay pumila para bumili, tinulungan ang kanilang sarili, binayaran ang kanilang sarili, at walang nakapansin ng mali. Tiningnan kong mabuti. Hinawakan ng kamay ng bumibili ang cake, ngunit walang anino. Hindi anumang anino sa lupa. Ang babaeng nakangiting walang kukurap. Lumakad ang pangunahing tauhan sa isang sulok ng palengke. Nakatayo sa gitna ng aisle ang isang babaeng naka-red dress. Nakangiti siya, ang kanyang mga labi ay naninigas, ang kanyang mga mata ay dilat. Sinubukan ng karakter na tingnang mabuti, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Hindi sila kumukurap ng 3 minuto. Tumakbo ang isang bata at naghulog ng cake. Hindi gumalaw ang batang babae, ngunit biglang nawala ang cake sa ilalim ng kanyang mga paa. Tatalikod na sana ako, pero bigla siyang lumingon at tumingin sa akin ng diretsyo, na para bang alam niyang pinagmamasdan ko ang lahat. Yung titig niya parang tumagos sa ulo ko. Ang nakamaskara na anino. Sa karamihan ng tao, nakita ng karakter ang isang taong nakasuot ng maskara na gawa sa kahoy, na tahimik na nakatayo sa gilid ng palengke. Sa tuwing lilingon siya, nandoon pa rin ang tao. Hindi gumagalaw, pero laging nakaharap sa kanya. Walang mata ang maskara. Pero pakiramdam ko nakikita nito ang lahat. Umikot ako at mabilis na naglakad, pero paglingon ko, nasa unahan na ang tao. Lihim mula sa isang matandang kaibigan, ang alamat ng Aninong Gutom. Sa isang maliit na cave malapit sa palengke, nakilala ng karakter si Dina, ang kanyang kaibigan noong bata pa, ngayon ay isang guro ng folklore. Narinig ni Dina ang kwento, namutla ang mukha. Kinuha niya ang isang lumang notebook at binaliktad ang isang pahina na may guhit ng malabo at gutom na mga nilalang. Dina, ang Pistahan Day ay higit pa sa Harvest Festival. It's a boundary between Nilay World and Aninong Gutom. Dina, mga anino silang gutom. Hindi sila makakain maliban na lang kung may makakita sa kanila. At kapag napansin mo ang kanilang presensya, nagiging bahagi ka ng kanilang kapistahan. I smiled irreverently, but Dina's story wasn't a lie. Dahil noong gabing iyon, nakita ko sa sarili kong mga mata ang walang gustong paniwalaan.
Ang nawawalang bata. Sa isang kapistahan sa gabi, isang bata ang nawala sa kanyang ina, umiiyak ng malungkot sa gitna ng palengke. Sinusubukan ng karakter na hanapin ang kanyang mga magulang, ngunit ang karamihan ay nagtutulak at nagtutulak, ang mga ilaw ay kumikislap. Tapos biglang tumigil ang pag-iyak. Makalipas ang ilang minuto, biglang umilaw ang isang bakanteng booth, walang tao sa loob. Ang karakter ay lumalapit at nakikita isang maliit na duguan na sapatos na nakahiga ng maayos sa gitna ng booth, mainit pa rin. Walang nagtataka sa festival. Walang nagtanong. Lumingon ako, sisigaw na sana, tapos na-realize ko, lahat ng tao sa paligid ko ay nakatingin sa akin at nakangiti. Nagsimula akong maunawaan. Hindi lang ito isang pagdiriwang. Ito ay isang ritual. At ang mga nakakita nito ay wala nang babalikan. Ang karakter ay nakatayo pa rin sa karamihan. Lahat ay nakangiti, ngunit ang kanilang mga mata ay walang laman. Pagkatapos ay ang screen ay naging itim, tanging ang mabagal at kalabog na tunog ng mga tambol. Natapos ang pagdiriwang bandang hating gabi. Nagsimulang mag-impake ang mga tao at ang mga parol ay lumalamlam. Ang tatlo kong kaibigan, sina Dina, Alan, at Miko, ay nagtagal na iniisip na kukuha sila ng ilang mga larawan sa desyerto na night market. But then the final drum beat. At nang bumalik kami sa exit, wala na. Nagsimulang magbago ang merkado. Tumakbo ang grupo sa dating pangunahing pasukan, ngunit nakakita lamang ng isang pader ng mga maskara. Daan-daang maskara ang magkadikit, lahat ay nakangiti. Ang mga stall ay dahan-dahang nagising. Ang mga kahoy na frame ay nakayuko, ang mga lubid ay gumagalaw na parang ahas. Ang isang stall ay dahan-dahang nagbukas ng takip nito. Hindi ang pagkain ang inilantad, ngunit isang higanteng bibig na puno ng mga butil ng ngipin. Akala ko na nanaginip ako. Pero ang mga sigaw ni Miko nang matanggal ang kamay niya ay totoo. Hinahabol, nagsisimulang mapunit ang espasyo ng realidad. Ang grupo ng mga kaibigan ay nataranta at tumatakbo, ngunit ang palengke ay parang isang maze, bawat pagliko ay ibang landas. Ang mga stall ay may mga mata, tunay na mga mata, bahagyang kumikislap sa kanilang mga yapak. Ang isang popcorn stall ay sumabog sa daan-daang mga daliri. Biglang tumakbo palayo si Alan, tinatawag ang pangalan ng isang tao. Nay! Pagkatapos ay nawala sa likod ng isang stall. Kapag naghahabol sila, ang nakikita lang nila ay isang maayos na nakatuping sando na nakalagay sa isang tray na kawayan. Napagtanto namin hindi sila pinapatay ng merkado. Nilulunok sila nito, mga piraso ng kanilang mga alaala, mga piraso ng kanilang mga kaluluwa. Ang i-assimilated, pagkilala sa mga nawala. Si Dina at ang bida ay patuloy na naghahanap ng daan palabas, nang makita nila si Miko na nakatayo sa gitna ng daanan, buo, ngunit may walang laman na mga mata. Umiti siya na parang walang nangyari. Mag-alok sa kanila ng cake, halos oras mo na. Sa buong paligid, naroon ang mga taong naglaho, kasama ang matanda na nagbabala, ang babaeng nakangiting walang kurap, ang nawawalang bata ay naroroon. Tumatawa. Sumasayaw. Bahagi ng pagdiriwang. Umuwi kami at napagtanto, ang mga tagapistahan ay hindi nakikilahok sa pagdiriwang. Sila ang pista. Sila ay bahagi nito. Di na disappears ang pangwakas na ilusyon. Isang pulang ilaw ang tumawid sa palengke,
kaya nawala ang lahat sa loob ng ilang segundo, at nang bumalik ito sa normal, wala na si Dina. Lumigalinga ang bida sa paligid. Ang scarf ni Dina ay dahan-dahang bumaba mula sa bubong ng palengke. Sa malayo, sa pulang ambon, si Dina ay nakatayo roon, tumatawa, ang kanyang mga mata ay walang buhay, pagkatapos ay sumama sa pulutong ng mga taong nakamaskara na sumasayaw sa galit na kumpas ng mga tambol. Naiintindihan ko noon ang pinakamasamang katotohanan ay hindi kamatayan. Ito ay nabubura sa realidad at nagiging alaala sa isang pagdiriwang na hindi natatapos. Naiwang mag-isa ang bida. Tahimik ang palengke. Walang gumagalaw. Isang drum ang nakahiga sa gitna ng bakuran. Tumutulo ang dugo mula sa ilalim, patak ng patak. Siya ay lumakad, inilagay ang kanyang kamay sa drum at narinig ang isang bulong sa kanyang sariling ulo. Isang huling tao at mabubusog ulit tayo. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong naglakad sa palengke na yon. Ang oras doon hindi dumadaloy ayon sa pagkakaintindi natin. At pagkatapos ay nakita ko ito, isang silid sa dulo. Walang mga stall, walang ilaw, walang musika. Isang silid na bato lamang, natatakpan ng lumot at natuyong dugo. The Monk's Diary, History bura sa curriculum. Ang karakter ay pumapasok sa silid sa ilalim ng lupa sa ilalim ng sahig ng palengke, isang lugar na kahawig ng isang searite. Sa dilim, isang lumang talaarawan ang nakalagay sa isang batong mesa, sa tabi ng isang sirang krus at isang estatwa ng Birheng Maria na may gasgas na mukha. Ang unang linya ay nagsasabing, para sa mga nakahanap nito, alamin na hindi ito banal na lupa. Ito ang hangganan. Ang susunod na pahina ay nagsasabi tungkol sa isang paring Espanyol na nagngangalang Fray Geronimo na ipinadala sa San Roque noong 1630. Sinabi niya na nagkaroon ng sunod-sunod na mass disappearances sa panahon ng ani hanggang sa nakipagkasundo ang mga taga-nayon sa isang entity na tinatawag na mga anino ng gutom, ang Hunger Shadow. Sumulat si Fray Geronimo. Ayaw nilang pumatay. Gutom sila, gutom sa mga kaluluwa. Nag-aalay tayo at bilang kapalit, sagana ang ani, nawawala ang mga sakit. Ang isang ritual ay ginagawa bawat taon at pinipigilan ng dugo ng tao na bumagsak ang balanse. Ang nakatagong katotohanan, alam ng mga otoridad at ng mga nayon. Nakahanap ang karakter ng mas bagong mga dokumento na may tatak ng selyo ng bayan. Ang isang mapa ng pagdiriwang, hinati sa kulay, pula ay potensyal na sakripisyo, berde ay assimilated, at dilaw ay sa labas ng kahon. Nakascroll sa ilalim ng mapa. Panatilihin ang ritual. Panatilihin ang kasaganaan. Walang sinuman ang magsasabi. Napagtanto ko alam ng lahat. Ang sheriff, ang announcer, maging ang tindera ng isda sa palengke. Lahat sila ay gumanap ng kanilang mga tungkulin, lahat ay mumiti at lahat tumahimik. Ang huling pagpipilian, sakripisyo o pagkasira. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa harap ng isang mesa na bato, kung saan nakasulat ang ritual ng paglabag sa tipan. Sunugin ang talaarawan, hipan ang drum lamp, muling ibaon ang lumang dugo. Ngunit isang babala sa huling pahina. Kung masira ang ritual, hindi babalik ang Hungry Shadow sa kanilang kaharian. Magugutom sila magpakailanman. At walang makakapigil sa kanila. Kung lalabagin ko ang ritual, mawawala ang bayang ito. Ngunit kung tatakas ako, mabubuhay ako, ngunit bilang isang taksil. Tuluyan kong maririnig ang mga tambol sa aking panaginip, habang buhay kong makikita ang mga nakangiting mukha na walang kaluluwa.
Ang huling tambol, desisyon. Naglabas ng lighter ang karakter, nanginginig ang kamay. Bumagal ang pagbaril, ang mga tambol ay patuloy na pumutok sa malayo. Nakataas ang kanyang kamay, kumikislap ang apoy. Nag-fade to black ang screen, isang bulong na lang ang natitira. Dapat ituloy ang festival o magugutom ang lahat. Sinunog ko ang diary. Pinatay ko ang apoy. Hinipan ko ang drum ng dugo. At pagkatapos, gumuho ang lahat. Tapos na ang pagdiriwang o kasisimula pa lang nito. Nagsisimulang kusang masunog ang mga stall sa palengke. Ang mga parol ay nahuhulog mula sa itaas na nabasag ng hindi nahihipo sa lupa. Ang mga taong nakamaskara ay gumuho, nagiging alikabok, ngunit kapag lumingon ang bida, nakatayo pa rin sila roon nakangiti. Tumatakbo siya sa palengke. Bawat hakbang ay isang fragment ng memorya. Dina, Alan, Miko, lahat ay tumatawag sa kanya pabalik, nag-aabot ng kanilang mga kamay. Sinubukan kong tumakas. Pero habang tumatakbo ako, parang babalik ako pabalik sa umpisa. Isang sandali ng malabong mga hangganan, totoo o haka-haka. Hinahanap ng karakter ang gate ng pamilihan. Isang putok ng liwanag ang bumukas, ang espasyo sa labas ay araw, ganap na naiba. Naglakad siya palabas maliwanag, kumakanta ang mga ibon, walang pista. Ngunit dumaan ang mga tao, hindi nila siya nakita. May hinawakan siya, parang usok na dumaan ang kamay niya. Akala ko malaya na ako. Pero walang nakatingin sa akin. Walang nakarinig sa tawag ko. Nasa sarili kong mundo ako at wala akong kasama. Makalipas ang ilang taon, Pistahan Festival sa Lia. Isang parke sa California ang nagho-host ng Filipino Cultural Festival, Pistahan Festival. Ang mga bata ay tumatakbo sa paligid, ang mga matatanda ay kumakain, ang kapaligiran ay mataong. Isang batang African-American ang tumingin sa paligid, pagkatapos ay huminto sa harap ng isang maliit, nakahiwalay na stall. Lumingon ang nagtitinda, ang mukha ng pangunahing tauhan, bahagyang ngiti, walang laman na mga mata. Hahakbang na sana ang bata nang tawagin siya ng kanyang ina para lumingon. Pagtalikod niya, wala na ang stall. Sinasalamin dito, ang mukha ng pangunahing tauhan, nakangiti, nakatayo sa tabi ng bata, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang balikat, kahit na walang nakikita sa labas. Sabi nila ang tradisyon ay mga alaala na ipinasa. Pero paano kung may mga alaala na hindi na dapat maulit? Hindi ko na alam kung sino ako. Isang survivor o bahagi ng festival. Kung saan may drum may gate.